Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong umaga o almost tanghali na ng Friday mga lods at grabe matindi update natin ngayon lalong-lalo na sa Clarity Act, no? Napakalapit na mga idol, anytime, any day now mga lods, no? Pwede nang mangyari yung gusto nating mangyari, no? Syempre update tayo sa crypto, global news, trending news mga idol. So kung gusto niyo ng ganitong content, subscribe na kayo sa channel natin at syempre like nyo na yung video ngayon pa lang mga lods, no? So habang pinapanood nyo, like nyo o pagka-click nyo ng video, like nyo na. Napakalaking tulong na yan mga idol sa ating channel. Okay, so let's go. Punta muna tayo sa chart natin mga lods, no? Kasi kung titignan nyo, yung ating 50% which is etong blue na to, hindi, yung ating support pala, no? Na 1.4 mga idol, binrake niya na. Okay? So, pagka-break niya dyan, mga Lodi, alam nyo na yung nangyari, umangat na siya ng 1.47 halos. Hindi, doon siya nauntog ata. 1.46 tayo, mga Lodi. So, ngayon, simula dito, sa ating 1.4 na support, dito pa nga ayun, yung sakto yung guhit natin talaga mga Lodi. Ayan, sa 1.39. Anuhan natin ng 50% yan. So, sa tingin ko kasi dyan tumama to Ayan kita nyo yan. So, eto siya ngayon. No, binrake niya yung half. And then, pwede siyang umangat dyan o pwede siyang bumaba dyan. Mga Lodi, no? So, ang mangyayari dyan, tanggalin na natin to. Tanggalin na natin to. And eto. Okay. So, ang pinaka-support na natin, ayan, and then, ito na yung isang resistance natin. Okay. So, ito na, andito na tayo sa half no? So, ito pala, sorry that di ko tinanggal, sorry. Ayan. So, andito na tayo ngayon. Itong guhit na to na blue na to, ito yung April 20, mga lods. So, ang take natin dito, ang hulalisis natin dito, mga idol, pwede pa siyang magtagal maglaro dito sa baba nito pag dito siya nag-consolidate. Pwede pa siya umabot dyan, i-test niya ulit yung support na yan. Pwede. Pero syempre, ang gusto natin, dito siya tumakbo o mag-consolidate sa taas ng 50% natin para malaki rin yung chance na balikan niya to at pwede niyang i-test na i-break yan. Okay, yung 1.4656. Okay? 456 ba yan? 4656. Ayan yung titignan natin dyan. So, kanina medyo ang nagulat ako pagkagising ko. Hindi, madaling araw to Ayan madaling araw pala yan nung bumangon ako at jumingel. Nakita ko yan alas 4. Mga idol, no? So, kung titignan nyo, nung alas 4, umabot siya ng 1.4650 mga loads, no? At umabot na ng mga nasa 12 ata to. Basta, solid na to mga idol Pero ngayon, so far 160 USDT, so 167 sa XRP, 144 sa Dogecoin. Ito yung dalawa nating trade ngayon na position na ongoing profit. Okay, 10 and 8. Okay? Sa trade natin. So, titignan natin kung ano yung mga sunod na mangyari dito. Pero sa tingin ko, ayun yung pwedeng mangyari dyan. No? Pwede mag-consolidate dito sa baba. Pwede rin mag-consolidate dito sa taas. Siyempre, pag sa taas, malaki yung chance na ma-break niya yung taas. Sa baba, ganun din yun. No? Pwede bumaba siya dyan, mga Lodi. So, ayun yung range natin ngayon dyan, Tapos, punta na tayo sa ating crypto bubble muna. So, sa crypto bubble natin, medyo goods ang ating day ayan day natin, panalo. Itong mga mga coins na to. Meron ba kayo na ito? Parang ilang araw ko na nakikita itong mga to May bumibili ba nito? Siguro meron, no? Pero ako kasi wala ako nito, mga idol. Yung Rave, pang number 20 something ata to, mga lods No, so wala kasi akong masyadong news dito kaya hindi. Alam nyo kasi tayo, syempre, mag-i-invest ka sa sinearch mo o yung ni-research mo, yung sabi nila, do your own research, diba? So hindi ko na pag-aralan yan. At alam naman natin na hindi naman lahat ng coins ay mabibili natin dahil hindi naman tayo ganun kayaman, mga lodi. No? Doon lang tayo sa kaya natin, mga idol. So ngayon, ayun lang yung natin at binabantayan natin yung mga usual na hawak nating coins. Okay, punta na tayo sa balita natin. So ito muna.
Eto, so far, sa Middle East, mga Lodi, ayon kay Trump, medyo goods naman yung nangyayari. Victorious war ends, sabi dito very shortly. Trump says, the conflict has lasted 2 months compared with 18 years in past wars. No, kumbaga, kumpara dati, sobrang tagal. Ngayon, ang bilis lang. No? Months lang ang binilang. We've been in there for 2 months. We're going to have victory very shortly. So, ayun yung sinabi dito ni Trump. Meron akong mga Lodi, kakapanood lang namin. Kani-kanina lang na umaga pagkagising. Alam niyo yung palabas na Ready or Not? Balito na kasi ngayon 2. No, yung sumasabog yung mga, basta matindi yun mga idol pag pinanood nyo. Siguro alam nyo na to kasi maganda yung one niya ito, sumikat to mga Lods Hindi, ba't si Mr. Bell yan? Ano lang, walang Mr. Lebel. Ayan lang. Ayan, itong palabas na to, mga Lods. So, bago lang to, mga idol, kasi ito yung part 2 So, ang lupit lang niyan, kasi merong part dyan, mga idol, na kung yung leader nila doon, yung mga kulto na yun, siya yung namumuno sa mundo. Mga Lods, siya yung may kapangyarihan. No, kung mapapansin nyo, yung mga lahi dyan, ayan saan na ba yun? Iba-iba yan, may mga Indian, may Japanese, so yung mga namumuno dyan, iba-ibang lahi. So parang yung nandito, pinaka-leader puti, mga idol. Tapos yung isang, may part dyan na pinapanood niya yung gera, no? Parang ganito, sa Iran, tsaka sa US, pinapanood niya yung gera sa TV, and then nakaupo lang siya, nanonood siya, tapos may tumawag siya, sabi niya, approve the ceasefire, gumanon siya. Kakasabi niya pa lang ng approve the ceasefire, mga Lodi, lumabas na agad sa TV. Breaking news, the ceasefire is granted, etc. Ang lupit naisip ko tuloy si Trump yun mga Lodi. Tapos yung mga leader ng, kumbaga pa, alam niyo naman yun, di ba, na madalas na nababalitaan dati na yung mga malalaking tao sa mundo, may kulto, di ba? So, ang galing ng palabas na yun, nakakatuwa. So, kung sino may suot ng singsing. May singsing ba si Daddy Trump? Kasi doon may singsing. Kung sino may suot ng singsing na yun, siya yung leader ng mundo, mga Lodi. Ang lipit. So, ayan. Tahimik na daw, mga Lods. No? Tayo yung gusto ni Trump Siya yung leader ng mundo ngayon Mga idol intindi. So, ito sabi dito, mga Lods crypto rules are finally getting clearer in America. Chairman Mike Selig says that CFTC has worked diligently on legislation to provide clear rules of the road for the millions of Americans who use crypto asset each day. He expect the Clarity Act to reach the President soon. So nalalapit na to, mga idol. Kung ako ang tatanungin hula ko lang, no? Predict ko dito, mga idol, is mga third week o half to third week ng May. Doon na yun mapapasa, mga idol, no? So mamaya may topic tayo dyan tungkol kay Jerome Powell, okay? Dahil nga May siya mawawala, di ba? Sabi pa rito, Pax, businesses, banks are upset while Coinbase, yung banks daw na upset sa Coinbase because they were forced to accept Clarity Act, mga idol. Tapos nabanggit din nito na ngayong May, pipirmahan na ni Trump yung Clarity Act. Sabi niya dyan, sa interview niya dyan. At sabi dito naman, no, Clarity Act is close to completion, says JP Morgan. According to a CoinDesk report, banking giant JP Morgan has said the controversial Clarity Act is getting very close indeed, sabi niya. Pero policy official, the list of difficult issues or areas discussion has been reduced. Ito, parang nabasa ko na ito kahapon. Ito na lang. Congressman Moore just said Bitcoin developers must be permanently protected from regulation by the enforcement. So isa to sa mga nasa loob ng batas ng Clarity Act, mga idol, yung ating mga tawag dito, builders, developers, mga idol, no? Kasi doon sinasabi doon kung makakasuhan ba sila, pwede ba silang kasuhan o hindi. No, kasi syempre developer sila, which is kasi sa US gusto nila, mga Lodi, mas dumami yung mga developers, yung mga builders natin.
Okay, kasi once na kinasuhan mo yan, may batas na dapat silang kasuhan, may batas na pwede silang kasuhan. Yung mga developers, yung mga builders, aalis sila sa US. Mas pipiliin nila dun sa bansa na merong batas na hindi sila pwedeng kasuhan. Parang ganun, mga idol, no? So, sabi dito, Congressman Moore just said, Bitcoin developers must be permanently protected. Okay? So, kailangan protektahan yung mga developers natin from regulation by enforcement. No? America cannot afford to lose its builders. O, ayun nga, kasi gusto ng Amerika na mag-stay yung mga developers and builders nila sa US mismo. Pass the Clarity Act immediately. So, ayan yan, mga idol, no? So, alam ko ganun nga yan, mga Lodi, protektado yung mga builders at developers sa batas ng Clarity Act. Sabi sa inyo, maraming nakapaloob doon. Isa na to, mga idol. At sabi kasi dito ni Remy, Clarity Act signed into law by the end of May, hopefully. Sabi niya rito, this is no coincidence. The big boys know that the Clarity Act is coming. I told you last month, it was a done deal. We are looking for it to be finally over with by the end of May. The institutions are positioning themselves trillions and trillions of dollars day. Kasi nga, dito mga idol, yung mismong Wall Street, mga Lodi, talagang tumutodo na sila kumbaga sa crypto, no? O, sabi rito mga idol, look at these headlines from past 24 hours. So past 24 hours pa lang to ha. Goldman Sachs launching BTC related ETF. So mabigat yan, Goldman Sachs. Morgan Stanley din mga idol, most successful ETF launch ever is BTC ETF. Charles Schwab rolling out direct spot crypto trading. New York Stock Exchange all in on crypto. So yung stock exchange mga Lodi, yung Wall Street, umu-all in na sila sa crypto ngayon. Tapos mapapasa pa yung Clarity Act natin ngayong May. 'Di ba? Mga Lods, ang tindi nun mga idol. Wall Street is literally arrive. Ayan nakalagay diyan mga idol. Ito yung mga news, yung mga nakaraang 24 hours, 'di ba? So, kita nyo naman kung ano yung adoption na nangyayari sa crypto ngayon. 'Di ba? So napaka-solid mga idol. Ito na. Salamat kay Maki. So sabi dito, Polymarket shows 63% probability that Jerome Powell will leave the Fed board by December. Sa mga hindi kasi nakakaalam mga idol, kasi tinanong ko dito, May 15 ayun yung tapos ng termino ni Jerome Powell, mga idol, no? Tapos na yung termino niya bilang Fed chair. Pero yung pagiging board governor hanggang January pa yun, mga lods, no? Pero hindi na siya yung chairman. Halimbawa, si Kevin Wars na yung chairman, pero nandun pa rin siya sa board. Pwede pa rin siyang kumontra kung gusto niya. Kasi botohan yan eh. Sabi sa inyo, mga 12 silang bumoboto dyan. So, tinanong natin, si Grok, sabi ko rito, ano yung pinaka eksaktong date tapos ng termino ni Jerome Powell? So, sabi niya rito, May 15, 2026, ang eksaktong petsa kung kailan matatapos ang termino ni Jerome Powell bilang chair ng Federal Reserve. Okay? Mahalagang detalye, bilang Fed Chair, nag-expire ito sa May 15, 2026. Ito ang 4-year term niya bilang chairman. No? Bilang member ng Board of Governors, may hiwalay na termino. Okay? Ito na tumatagal hanggang January 31, 2028 pa, mga idol. Pero hindi na siya yung chairman. Board of Governors, nandun siya, kasama siya dun. Pwede siyang manatili bilang ordinaryong governor, pwede naman yon mga Lodi, pagkatapos ng kanyang term, no, pwede pa siyang manatili doon kung kakapalan niya yung face niya. Pero karaniwang umaalis na ang mga dating chair kapag natapos na ang leadership role nila. So ayan karaniwan mga Lodi, hindi mo na tatapusin yung pagiging board governor mo. Kumbaga kumbaga konsiderasyon na lang. Sa kasalukuyan, April 26, malapit na itong matapos, mga isang buwan na lang mula ngayon at maraming usapan tukol sa kung mananatili ba siya o aalis, lalo na sa ilalim ng bagong administrasyon. Alam nyo mga Lodi, sinabi na nga yan ni Daddy, 'di ba? Na kahit na kumbaga, hindi siya umalis. 'Di ba sinabi niya na yun, inong interview niya, kapag siya yung chairman, natapos na yung term niya, pinalitan na siya ni Kevin Wars, tapos di siya umalis, anong gagawin ni Daddy? 'Di ba tatanggalin siya? Kumbaga sisisantihin na siya. Tatanggalin na siya sa trabaho, parang gano'n. Ayun yung sinabi ni Trump eh. So, ipapire niya na.
si Jerome Powell, mga idol. So titingnan na lang natin, pero sa tingin ko naman, siyempre si Jerome Powell siguro naman may dignidad yan, mga lods, no, na pagkatapos niya maging Fed chair, alis na siya, mga lodi, no. Kumbaga, siyempre konsiderasyon na lang 'yun at alam mo naman na makakagulo ka lang. Kasi siyempre malamang kokontrahin mo yung mga 'yun. So magugulo lang yung Fed kapag nandun pa siya kasi malamang puro kontra gagawin niya. So mas maganda na umalis na lang siya. 'Di ba? Kasi wala rin naman siyang magagawa, mga idol. Baka mapahamak pa siya diyan, hanapan pa siya ng butas ni Daddy, 'di ba? Yung mga ikulong pa siya, kasuhan pa siya kung ano pa gawin sa kanya. So siguro sa tingin ko lang mga idol na pagkatapos mismo ng May 15 talagang bounce na. Magba-bounce na si Ninong Jerome, okay? Ayun lang yung sa akin, mga idol. Di naman natin kontrolado yung isip niya eh. Di ba? Pero kung willing pa siyang buwisitin si Trump, nag-stay pa siya. Kaya lang, silang dalawa na maglalaban nun pagka ganun. Hindi na siya yung chairman eh. At eto mga idol, nako, bullish to sa Doge. Mukhang nakakatunog na dahil lalabas na yung X-Money o yung X-Payment. Mga loads, 2.5 billion Doge shifted off Robinhood in a massive institutional scale pre. Well alerts has tracked the movement of over 2.56 billion Doge worth approximately $245 million from Robinhood into private wallet. So tinabi na nila yung Doge nila, mga loads, no? Tinago na nila yung Doge nila. Bakit ganon? Bakit may mga ganong moment? Kasi mga idol, kumbaga, willing na silang i-hold yun ng matagal. Kapag ganon, ibig sabihin, may alam sila na siguro magpapump yung Doge, kaya inalis na nila sa crypto exchange. No? Ngayon pa lang, tanggalin mo na. Ilagay mo na sa wallet mo. Ganun na lang yung nangyari dito, mga idol, no? The transfer was executed across 5 transactions of 513 million tokens each, marking one of the largest single-day liquidity drains in the asset's history. Grabe, no? Gumawa pa ng history yun, mga loads, no? Yung pag-transact nila na yun. Such a concentrated removal of tokens from a retail-heavy exchange typically signal high conviction holders shifting to long-term cold storage. No, kumbaga willing silang hawakan ng matagal yung kanilang Doge dahil alam nila na maganda ang future ng Dogecoin. Parang ganun Hindi ko sinasabing tama yung ano ko, hula ko, yung thoughts ko, mga lods. Pero mukhang ganun. No? So, huwag kayong umasa sa akin para baka isipin nyo kasi pinapagbili ko kayo ng Doge. Wag, do your own research, no? Huwag kayong bumase sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor, mga lodi, no? News lang natin yan dito dahil napaka-bullish yan sa Dogecoin. Tutusin, no? At ito naman, inverted reality, mga lods, no? Kung magaling ka sa chart, ikaw ay TA master, maintindihan mo to. Flip the chart and everything changes, mga lods. So everything change. I've done the inversion, mga lods, sabi niya. Now it's on you to define the targets. Are you seeing structure or still trapped in noise? Kasi mga lodi, kung titingnan nyo to, naka-invert to. Kasi ito yung pataas to, ito yung pababa eh. No? So kung ikaw marunong ka bumasa ng chart, mga lodi, alam mo na nagtatakbo lang yan dito. Gaganon lang yan and then bababa, no? Usually ganyan yan, mga lodi. Gaganyan yan and then bababa siya ng ganun. Tatakbo yan dito tapos magda-drop pang, no? Ganyan. Pero syempre, dahil pataas to, mga loads, ang sinasabi dito, ayan, $42 perfect measure nila na pwedeng babaan. Ang baba niya, pataas baliktad niya di ba? So, ganyan yung mangyayari. So, syempre, hulalysis pa rin yan, mga loads, no? Kahit nasabi mo mga magagaling sila, hindi naman 100% na ganyan yung mangyayari. Pero usually kasi ganyan, no? Sa mga TA na marurunong na alam na nila yan, mga idol. So, ganun yung pwedeng mangyari, no? Sa atin, ayan na. So, sana dito siya maglaro sa ibabaw, mga idol, no? Ayan. Sa ibabaw nito ng blue line, no? Chuchuchum, gaganin yun, mga lodi, diba? Ayun ang tingin ko dyan, mga idol, dahil usually recently puro magaganda yung news natin,
no? Lalo na sa XRP. Ayan, no? The only XRP, the only top 5 asset up within the last 24 hours per CoinGecko. Siya lang yung kasama siya sa top 5 na within 24 hours is positive. XRP is the only asset in the top 5 tier list at the green. Sa top 5. So dito sa top 5 mga lodi, siya yung green. 1, 2, 3, 4, 5. Sa 24 hours, mas malaki yun sa kanya. 7. Ay, hindi. 3. Yan. So, basta dyan. Di ba? So, ayan yung ano niya. Tingin sa kanya, mga lods. No? In the green zone, no? The asset is up over 2% in the last 24 hours as Bitcoin, Ethereum, and BNB decline. So, medyo nag-drop yung tatlo. Pero yung XRP is up ng 2%. Overall, it remains a good period for crypto as all top rank assets have posted gains in the last 7 days. So, tama yan. Sa 7 days mga idol, positive naman yung iba, lalo na yung mga nasa top 10. Di ba? So, goods yan mga idol. Ito yung pinakamagandang news sa tingin ko ngayon mga lodi. Kasi kaninang madaling araw, nag-post yung Canary Capital. No, alam niyo naman yung institution na Canary Capital, follow na natin. Sabi dito mga idol, the bridge currency utility, mismong Canary Capital na nag-post niya na, legit ba to? Kasi may blue check eh. Tsaka marami na nag-repost na itong post na to eh. So mamaya tatanungin natin, basahin ko lang muna. XRP has been positioned primarily as a bridge currency for cross-border payments, aiming to make international money transfer faster, cheaper, and more efficiently than traditional system like SWIFT. Using XRP, banks do not need to pre-fund accounts anymore. Payments can be settled instantly within seconds instead of days, freeing up capital and speeding up transactions, no? So, kumbaga pinuri sila mismo ng Canary Capital mga idol, no? Totoo ba 'to? Natin ba na post ito ng Canary Capital? Ayan para lang sure, mamaya hindi, naka-caps lock pa nga. Totoo daw. Totoo mga lods kasi mamaya fake news kasi syempre baka sabihin binuboost natin tas fake account pala to. Tunay pa lang account yan, di ba? So bullish yun pagka ganun kasi mabigat yan mga lods may ETF nga yan Canary Capital di ba? So ito naman, ito yung ano natin, no? Pampaboost. Guys, sabi dito ni DLT, I don't want to give anyone FOMO, but everything is falling into place for XRP price to skyrocket this year. The new financial system will migrate to the new global infrastructure this year. Please brace yourself because you're going to see a lot of money. The biggest opportunity of our life, of our time, is about to vanish. Love you all. Ayan sabi niya rito mga lodi. No? So, tatanungin ko kayo mga idol, etong 2026 ba ang sa tingin nyo talagang eto na yung taon na yun na ibibigay sa atin ni XRP o ng crypto o ng mga altcoins yung gusto natin, yung pinapangarap natin? Kasi kung tutusin, kung bull market yung nakaraang sinasabi nila na 2025, hindi ko yun masyadong naramdaman mga lods, no? Kasi usually ang bull market talagang mararamdaman mo yung euphoria diba? Yung euphoria, yung tinatawag nilang talagang parang oh my god, di ka na makapaniwala. Everyday natitingin ka sa portfolio mo, plus 20%, plus 30% ng ganun, ng ilang linggong mangyayari yun. Ganun yung euphoria dapat. Pero nung mga nakaraan, parang kung bull market na yun, hindi ko masyado naramdaman. Although, nag-profit din tayo dun, kaya nga nakabili tayo ng sasakyan Pero hindi yun mismong parang life-changing mga lodi. 'Di ba? So ako sa tingin ko parang ano 'yun, prenup. Prenup bull. 'Di ba? So ang pinaka wedding na ito na, no? Ngayong taon na 'to. Ayun yung sa tingin ko. Kayo sa tingin niyo mga lodi, etong taon ba na 'to is talagang kasi syempre iba-iba tayo ng thoughts pagdating diyan So, yung iba bear market ngayon 2026. So,
pwede naman yon, which is kumbaga tatanggapin ko naman yon. Kung ganoon talaga, di willing naman tayo maghintay eh. 'Di ba? Kaya nga tayo pumunta dito sa crypto world kasi long term yung balak natin. Sabi ko nga sa inyo, nagki-crypto na ako, hindi na para sa akin eh. Kumbaga hintayin ko na to para sa mga anak ko na lang to kung sakali, mga loads, no? Kumbaga hindi ko na po problemahin yung ano nila, yung paglaki nila, mga lodi, no? Doon na lang tayo. So, kung ilang taon man yan, okay lang sa akin. Pero syempre, mas maganda na kahit papano, may experience din natin yon, no? Kaysa naman hindi, sayang yung buhay. Di ba? Pero okay lang, kahit either way. Di ba? So, for me, 2026, sa akin lang to mga lodi, do your own research, pwedeng hindi. Sa tingin ko, 2026 yung eto na yun, mga lodi, kasi dito na yung clarity Although, sa tingin ko, itong 2026, kumbaga ito yung simula eh. Parang ang mangyayari ngayon 2026, imagine, nangyari ito na to, taon-taon to, 26, 27, 28. So, ang 2026 natin dun na mag-i-start ng gaganon yan mga lodi. Tas, consolidation, no? Tapos, gaganon ulit yan. And then, pagdating ng 2027, pwede tayo mag-drop ng konti dyan, no? And then, pagdating ng 2030 ulit, 2028, 2029, pag ganun na, paangat na. Ulit, no? Hindi ko alam, nanguhula lang ako. Pero sa tingin ko ngayon 2026 magandang taon to para sa crypto. Ayun pala. No, good year to para sa crypto mga loads, no. So ayun yung ating news ngayon eh. Pero ito last tingnan natin tong pinost ni Robert Kiyosaki kasi si Robert Kiyosaki baliktad siya. No, parang iniisip niya ngayon magkakaroon tayo ng dot-com bubble, parang ganun. No, I want everyone in 2002 I released Rich Dad Poor Dad Prophecy. In 2026, the prediction is in prophecy are coming true. You don't have to be a victim to the everything bubble. As the bubble burst and leads to the Great Depression in world history. So, ayun yung niya ngayon, thoughts niya, no? By the time bumagsak. You can still be a winner even as the world economy crashes. Look at the economics crashes from Dubai to Vegas, from Tokyo to New York City. Unfortunately, homelessness will spread globally. Please study, be aware, and know the world economy can still make you a financial winner if you will do what it takes to fight for your financial freedom. So, ayan mga lodi. Sabi ko sa inyo, iba-iba tayong thoughts mga lods Pwedeng sa tingin nila, babagsak, pwede rin namang sa akin kasi, etong 2026 lang specifically, mga loads, no? Pwede tayong bumagsak ng 27, 28. Pero ngayon 2026 kasi sa tingin ko ito yung good year para sa crypto. For me, no? Ito na last natin, si Scott Bessent. 1 hour ago lang to. When was the last time US Treasury Secretary publicly told Americans to keep more of their own money and spend it now? Scott Bessent is urging people to adjust their W4S ba yan? Take home bigger paycheck immediately. Use the Trump era tax cuts in real time instead of giving the government an interest-free loan all year. The message carries weight beyond taxes. It signals confidence. It says, deploy your capital. Don't hoard it. The economy is strong enough. So, kumbaga, wag niyong, alam niyo sa yung speaking, ito si Rich Dad Poor Dad. So, kung nabasa niyo yan, meron diyan na sinabi niya na, o sa mga interview niya ata ako narinig yun yung sinabi niya na, ba't ka nag-iipon ng pera ng Fiat? Piniprint lang naman nila yan. Parang ganun. No? So, mag-ipon ka ng mga bagay na tulad ng gold, ng ganun, no? Ng silver, bitcoin. Pero yung madali lang nila i-print kung kailan nila gustuhin, ba't ka nag-iipon nun? Habang iniipon mo yan, bumababa yung value niyan. Hindi katulad ng mga gold, silver na iniipon mo, tumataas yung value. So, ang sinabi dito mga lodi, deploy your capital, don't hoard it. The economy is strong enough. For XRP holders, this hits differently. Ripple was built in America. The SEC classified XRP as a commodity. The Clarity Act is weeks from committee. 7 ETFs are already live. The entire regulatory infrastructure is turning in our favor. While the Treasury Secretary tells 150 million workers to take home
more cash every month. More cash flow means more investable capital. More investable capital in pro-crypto regime means more digital assets allocation. No, pwede kayo mag-invest sa crypto. And the American build utility assets with institutional credibility sit at the front of the line. Are you paying attention to what is lining up here? Sabi rito, mga idol. No, so nasa inyo yan, mga lods, no, kung kaya nyo pang maghintay ngayon o pag, kasi sabi nga nila mag-set ka ng goal mo eh. Kumbaga, anong price ba? Halimbawa lang to, anong price ba mo ka magpa-profit if ever sa, kunyari may hawak kang Dogecoin, okay, may hawak kang SHIB o XLM o XDC kung ano man, o XRP, Ethereum, Bitcoin, anong price ba, no, ka take profit? No, halimbawa pag nag $1 ba yung Bitcoin, oy, out na ako, okay na yan. O pag nag $1 yung Bitcoin, oy, half, kukunin ko yung half, mga lods, no? Tapos iiwan ko yung half. Although kahit bumaba pa siya, no? Pwede ako magbodega at pag tumaas pa siya, di kasama pa rin yung kalahati ko sa pagtaas, gano'n, no? May mga plan yan, may mga strategy, mga idol. Ano yung strategy nyo pagdating sa hold yung coins, kung ano man yung hold yung coins, no? So, ayan. Yung dapat nating aralin ngayon dahil ngayong taon na 'tong mangyayari. For me, sa akin kasi ganun, kaya iba yung isip ko eh. Ang isip ko ngayong taon mangyayari. So, medyo nabobombarded na ng kung ano-ano yung mga gusto kong gawin. Na plano ko, naisip ko ba, minsan nag-iiba-iba, ganun, no? So, ako iniisip ko yun, mga lods. Everyday. No? Kung ngayon ang mangyayari yung paglipad, anong gagawin ko? No? Syempre ako kasi mas gusto kong i-hold na lang eh. Ganun lang yung sa akin. So i-hold ko na lang, yaman mo na para sa mga susunod na henerasyon. Ganun na lang, no? Ganun lang yung sa akin. Pwede rin namang bawasan ko lang ng konti, pero hindi ko naman kukunin lahat. Ganun lang yung nasa isip ko, no? Kayo mga lodi, although kasi kung yung dati, kung yung malaki pa yung hawak kong XRP kasi nga dati, 'di ba alam niyo naman bumili tayo ng sakyan. So talagang nabawasan, alas na ubos yung XRP ko noon. So kaya nagdadagdag lang ako ngayon. Pero kung yung dating XRP ko pa yung hawak ko, nako baka mabaliw ako kakaisip ng strategy. Kung paano ko gagawin yun. So ngayon wala eh, mas gusto ko pang i-hold na lang muna eh. Hold ko na lang, yaman mo na yun dyan. Hold na lang natin, mga lodi. So ayan, kayo, ano sa inyo mga lodi, no? So ayan, yung update natin ngayong umaga. Actually tanghali na, magta-alas 12 na for dito sa akin, sa oras ko dito, mga idol. Sana enjoy nyo yung video natin, alam nyo na yan. At syempre, like nyo yung video natin mga idol. At subscribe kayo sa channel natin. So ayun, kita-kits tayo mamayang gabi sa update natin, mga lodi. Maraming salamat sa nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At what's up? Subscribe to Clubs Gaming at subscribe to Jebla. If you want to subscribe to me, it's in the description. I'll just wait. Also, you need to buy the House of Leather. It's link in the description too. And also, you can get any color you want: brown, black, and red. And you need it for wearing and of course to beat your children. Okay, I'm gonna upload a new video. Remember this? I'm gonna upload part 2? Yeah, I'm gonna upload part 2. So subscribe. Yeah, subscribe to me. Like and subscribe to me. Thank you. Thank you for the comments in the Mutant Rainbow Friends. What am I saying? Babay na ikaw. Okay, bye bye you.